Ayan mga paps, magandang gabi o magandang araw, magandang hapon sa inyo lahat. Ano mang oras nyo napapanood tong video to. Mayroon nga pala tayong customer na inabot ng aberya sa oras ng biyahe. So medyo mabigat ang kanilang karga mga paps. Ang karga nila ay kamote. Ayan mga paps, si kuya nga pala ay bumalik. So napadaan na siya dito. So nakita niyang may motor shop, nagbabaka sakali siyang bukas pa. Ayan mga paps, kasasarado lang namin ng halos mga isang oras na. Ayan ang kasama niya si nanay. Ayan, kinausap ako ni nanay. At ayan na nga, so naawa naman ako sa kanila. So pinagbigyan ko rin naman kasi danas ko rin abutin ng ganyan aberya sa bahay na ako nagtatrabaho pa sa Laguna. Nung umuwi ako papunta rito sa Narciso. Ayan, sa oras na yan, so free naman yung aking utol. So siya ang nagbaklas ng gulong at nagbulkit kung pwede pa. So, pinasya na lang nung mag-ina, napalit na lang interior. Kahit pwede pa namang ibulkit. Ayan. Pinarada na nga mga paps sa taas. Pinasigyan mga paps. Kasi nga medyo madilim dun sa baba. Hindi makikita yung babaklasin dun sa ilalim ng kanyang makina o gulong. Ayan mga paps. Isa sa pinakamahirap dito kasi yung motor niya ay CT125 o Baja CT125. So sa mga mekaniko, alam naman ninyo na medyo mahirap baklasin talaga ang gulong ng Baja 125 kasi double lock siya, may lock siya sa sprocket, rear sprocket, kaya napakahirap din baklasin. Yan ang inaangalan ng mga nagbabaklas ng mga gulong mga paps. Yan, sa oras na yan mga paps na sinisimula na ang pagbaklas ni utol. Ayan na nga mga paps na nabaklas na. Ayan, chine-check kung may butas. At babaklasin na yung mga paps. At tanggalin na ang kanyang interior sa loob. Ayan. So hindi sana ako mga paps nagbubukas. So nakakaawa naman talaga kasi malayo pa ang biyahe nila mga paps. Galing sila ng San Andres. So ang karga nila ay kamote. So galing sila ng San Andres papuntang Katanawan. So kaninang alas 3 siguro, alas 2 o basta may araw pa nun, galing sila ng Katanawan papuntang San Andres. May karga silang pakwan, punong-puno sila ng pakwan mga paps. Ngayon pagdating nila ng San Andres, palit kalaka lang, karga ulit ng kamuti, papunta naman ng ulit pa uwi sila ng Katanawan. Ayan, so nadali naman sila dito sa Barangay Bigo. So pagliko daw, hindi ko alam kung saan banda. Ayan, ang tama nga pa nga mga paps ng kanyang interior yung butas ay sa tapat ng rim. So sa madaling salita mga paps, hindi siya natinik, hindi siya napako, or hindi siya ipit. So ang tama ng kanyang interior ay sa mismong tapat ng kanyang rim. Siguro may kalawang. So sa bigat na rin ang karga ng kanilang tricycle kaya nangyari yung nabutas na maliit. So pwede pa naman ibulkit, ipavulcanize yung kanyang interior mga paps. Ayan, sa mga oras na yan, panay ang kwento ni nanay saka ni kuya sa mga naranasan nilang aberya. Ayan, lumabas na rin ako para tulungan si utol kasi nga mahirap talaga ikabit kapag ang Baja 125 at Baja 100. Ayan, mahirap ikabit ang mga tornilyo. Saka yung box, yung Baja Boxer 150. Yan, pare-pareho yan sila mga paps na mahirap baklasin ang kanilang rear tire o rear wheels, yung gulong sa huli. Yan mga paps, pahirapan talaga. Yan si kuya tutulong sana, so kaya pa naman. Ang pahirapan din. Yan, nakabit din mga paps. Yan, sa oras na yan mga paps, nilalagyan na ni kuya ng langis yung kanyang kadena para sa biyahe nila smooth. Yan, pina-adjust ko nga dyan yung preno, yung brake sa huli kasi medyo malalim. Mabigat kasing karga nila, kailangan pag nagpreno talagang kakagat agad.
Ayan mga paps, maraming salamat and God bless you. Ingatan po sila sa kanilang pagbiyahe. Ayan mga paps, maraming salamat po. Kailangan po natin silang tulungan mga paps sa mga gantong pangyayari. Okay, bye-bye.